Hi, hello guys. So welcome back po sa channel natin. In today's video, i-cover natin itong question po ni ni idol natin na si Samantha L na nag-request siya kung pwede kong i-cover yung credit decrease nga dito kay Atome. So shout out nga pala Ma'am Samantha. Ni-request niya na i-feature natin sa video natin yung about dun sa decrease ng credit limit nitong si Atome. So ito nga po yung issue na marami pong mga Atome card user na nag-over limit dun sa credit nila na buy now pay later dito kay Atome. And yun nga, na over limit kasi nga ang nangyari po, dinecrease ni Atome yung credit limit nila. So yun nga, sabi niya dun sa Facebook marami pong nag-uusap. Sinilip ko po yung Facebook community, pati po yung sa Reddit po, may mga issue po dun, may tanong po ron kung na-experience po ng iba. So ito pong yung nangyayari po itong yung pagdi-decrease po ni Atome ng credit limit. Katulad ng iba, sabi nila ron, may nagsabi doon na maganda naman po siya magbayad on time, tapos hindi siya nalilate, tapos binayaran niya in advance yung yung credit utang niya, and then na-decrease pa rin po yung credit limit niya. So marami pong mga dissatisfied po dito sa ginawa ni Atome. So bakit nga ba nangyayari ito, guys? And then ang nangyari pa nga, after nila ma-decrease ng credit limit is na over use or over limit. Kasi nga naman, kung lumagpas nga naman yung purchase mo dun sa limit mo, which is hindi mo naman alam na over limit ka, magbabayad ka ng additional charges doon kasi over limit charges yon. Nangyayari talaga yun sa mga kahit sa regular credit card na pag na over limit ka, magbabayad ka pa ng additional. Yun nga ang nangyari. So guys, bakit nga ba nangyayari itong decrease ng credit limit? Actually, hindi lang naman to kay Atome. Nangyayari din po ito sa even sa mga regular bank credit card. Talagang ginagawa po yun ni bangko na i-reduce yung credit limit nyo. Ano po yung mga reason talaga bakit behind nitong decrease ng credit limit? Una, inconsistency sa paggamit po ng card. So kung nag-increase and then suddenly na-stop kayo from those time na hindi nyo nagamit yung credit limit nyo, ang tendency po nun, madedetect po yun ni bangko na hindi nyo ginagamit yung card nyo. So ang mangyayari po, i-decrease nila yung credit limit nyo. And then isa pa po rito yung pagbabayad ng late, and may mga nakalimutang kahit yung mga cents po, kasi kapag di nyo po inabayaran, consider po rin po yan as credit na nag-overdue. So ang mangyayari po nun, magkakaroon kayo ng negative record. Worst scenario pa nga, yung iba kapag na late payment ka or hindi ka pa nakapagbayad dun sa tama, ilalak pa nga yung card nyo. So hindi nyo magagamit. Mapiprease, kung tawagin, ipiprease nila yon. So ito po yung nangyari doon kay Atome. So bakit nga ba yung iba, sabi nga nila, 'di ba maganda ka magbayad, tapos binabayaran mo in advance yung credit limit mo, dinecrease pa rin yung yung limit, 'di ba? Ito kasi yung guys, kapag nahinto kayo na-stagnant kayo doon sa malaking credit limit yun, hindi nyo ginamit. May tinatawag kasi itong si bangko na chasing balance. Yun. Or yung balance chasing, yun yung tama talaga. Balance chasing. Hindi lang po yan dito sa Philippines. Mas po yan sa ibang bansa katulad ng US na halos 80% ng tao is credit card kasi halos lahat ng ginagamit nila. Kahit $1 lang ibabayad nila credit card. Yun po yun. So balance chasing po yung tinatawag nila. Itong balance chasing, guys, is paraan to ng bangko para protektahan yung lender nila, yung gumagamit ng credit card. Halimbawa, mayroon kang 200k sa sa credit card mo na hindi mo ginagamit ng mahabang panahon. Ang mangyayari niyan, iba-balance chase yan ni bangko, and then i-reduce niya yung limit para ma-reduce po yung risk. 'Di ba? Siyempre maraming mga frauds. Yung risk mo po, even po yung mga nagbabayad ng advance, kasi ang purpose mo lang naman, 'di ba, bayaran ng advance para ma-reduce yung yung utang mo. Ang mangyayari nun, i-reduce pa rin ni bangko yung credit limit mo, kasi ang tawag nila diyan is balance chasing. Pwede niyo po yung i-research yung balance chasing. Useful po yan sa mga sa mga bangko po. Paraan po ng nila yan, i-reduce
yung credit limit po kapag nasa high risk ka na. And paano po ba maiwasan 'tong pagre-reduce ng credit limit especially dito kay Atome? Ang gawin niyo po ano, dapat, frequent po yung paggamit niyo nung ano, nung credit limit niyo, nung card. Kasi 'pag nahinto 'yan, mawawalan kayo ng ano, ng record kasi system 'yan, eh. So, ibig sabihin walang trace na ginamit niyo siya or nai-stagnant po 'yun sa inyo. Tapos, yung ano niya, yung tinatawag niyang ano, i-ano niyo, i-utilize niyo or i-maximize niyo po yung ano, yung tinatawag nila na ano, na installment plan. So pwede niyo pong installment para na-utilize niyo po yung mga ano, yung ano ni Atome services. Tapos meron po dun sa ano niya, sa apps, meron naman po mga activity dun na pwede po kayo mag-join. Halimbawa, sa isang week kailangan niyo makapag-purchase ng 3, ganun po. Para na-usual o na-maximum kahit magkano lang po basta na-utilize niyo yung ano po. Tapos kasi pag may masyado kayong malaking credit limit tapos di niyo man po ginagamit, ang mangyayari po kasi nun, made-detect yun na naka-stagnant po yung credit limit nyo. Ganun po yun. So, para maiwasan po yung ano, yung pag-reduce ng CL. Naiintindihan ko rin po na yun dun po sa mga good payer nga naman. Bakit nga naman pati mga good payer, di ba, naapektuhan sa ganito? Eh, binabayaran lang nila ng advance. So, ang gawin nyo po, wag nyo pong bayaran ng advance kasi ang mangyayari po nun, binabayaran nyo siya ng advance para gamitin nyo sa biglaan, di ba, para bumalik yung credit limit nyo. Tapos ilo-loan nyo na malaki. Siyempre hindi naman bago si bangko diyan na alam nila kapag binayaran niyo advance, kukuha niyo rin, parang gano'n, dudukutin niyo kaagad para lumaki yung makukuha niyo. So yun po yung ano doon, yung para maiwasan niyo po yung ganitong pagre-reduce ng ano, ng credit limit niyo. So usually na gamitin niyo lang po siya. So para sa akin naman, hindi ko pa siya na-experience na ma-reduce, pero baka in the future ma-reduce kasi usual ko po siyang ginagamit kahit maliliit lang. Tapos doon ko na rin po binabayaran yung iba kong bills, halimbawa internet o kaya yung Meralco, usually doon ko pinapasok. Tapos ini-utilize ko po yung installment. Hindi ako nagbabayad ng pay in advance kasi ano, wala naman talaga akong pambayad. So, ang gawin niyo po, bayaran niyo siya kapag lumabas na yung ano niyo, yung cut-off date or due date. Huwag niyo siyang bayaran in advance para maganda yung cycle nung ano niyo, yung financial record. Ang alam ko ganito rin yung naging impact sa akin ng ano, nung si Mabilis Cash, eh, kasi bina-vlog ko rin 'yan sa Mabilis Cash. Meron akong umabot ng 60,000 po yung credit limit ko kay Mabilis Cash, pero hindi ko po siya ginagamit kasi nga ang laki ng ano nung ano niya, interest. So parang kinakain ako ng buhay ng interest. Ang nangyari, na-stagnant po yung ano ko, hindi ako nakapag-loan uli ng matagal. Maganda yung naging record ko sa kanya kasi tumaas yung ano ko. Kung kumukuha man ako sa kanya, maliitan lang. Pero yun nga, sa matagal na hindi ko ginamit, na-close na yung account. Hindi ko na siya mabuksan, kailangan mag-apply ako ulit ng bago. Yun po yung nangyari dun sa ano. Pero yun rin po yung ano, yung factor bakit na-close yung ano ko kasi hindi ko nga siya ginamit. So, na-stagnant po yung ano ko, yung account. So yun nga, sad nga dun sa mga nabawasan ng credit limit nila tapos na overdue pa, nagbayad sila ng ano, ng extra charges doon sa over limit. So ang gawin nyo guys, i-email nyo, ulitin nyo po itong si customer service, tawagin nyo po si customer service ni Atome or mag-email kayo using your apps. Meron kasi doon sa apps na message directly doon sa email, doon po kayo mag-question. Tapos i-explain nyo po yung situation nyo na ganito. Baka kasi ano, na nadaanan kayo ng system kasi parang may ganun din na issue na yung iba, okay naman lahat, everything is okay, pero tinamaan para sila ng reduce ng credit limit. Baka isa kayo sa natamaan nun. So, ulitin nyo lang po si Atome, si customer service. Kasi meron namang mga ibang nag-comments na okay naman sa kanila nung tinamaan sila nung ganitong issue. Kinulit nila si customer service. Naibalik naman yung credit limit nila. Baka ganun kasi yung nangyari sa part nyo. And yun nga guys, kung meron kayong mga ibang tanong na gusto nyong maliwanagan, kung kaya naman natin sagutin, sa comments field po, ibagsak nyo lang po yun dyan. I'll try my best na balikan kasi binabalikan ko lang naman yung i-box. Kasi nga lang, minsan kasi hindi siya nag-notify itong sa YouTube sa akin. Pag may tanong na comments doon, tas di sa akin, hindi ko nakikita. Ibig sabihin, hindi siya nag-notify sa akin. Kailangan ko po siya isa-isahin, parang ganun. Sinisikap ko namang masagot para at least makatulong tayo. Kasi siyempre, kaya naman po kayo doon nagtanong kasi kailangan nyo ng information na kailangan nyo ng help. So, we'll try our best po sa dami ng mga nagtatanong. Gusto ko naman po rin makatulong sa sagutin po yun. So, kung meron kayong tanong na hindi naman natin kasi lahat makocover dito pa isa-isa,
Yung in general lang naman yung ano yung inaano natin rito binablog. And then shout out nga pala again doon kay kay Ma'am Samantha. Salamat po doon sa ano niyo sa question niyo. And kasi naintindihan ko marami pong yung naguguluhan dito kay decrease ng credit limit kay Atome. And maraming salamat nga guys sa patuloy na pagsubaybay sa channel natin. Kung mayroon kayong mga tanong na gusto nyong masagot, ano lang po kayo, mag-drop lang po kayo ng question. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutan dyan sa baba para ma-notify din kayo ng mga bagong video natin. I-click niyo yung bell notification guys. And thanks so much for watching. Hope to see you next time.